Hi Aries! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-isa. One full card, pinaka-exact message para sa inyo this week. Para sa mga Aries, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Gabay na mensahe para sa mga taong ito. Anong may iwan natin para sa kanila? Message natin para sa kanila. Para sa mga Aries. And then cut natin this time. Para maiba naman. Cut naman daw po. Sige po. Huwag kayong mag-alala. Sinashuffle natin maigi every time ang reading. The Knight of Swords. Uy! Andito yung inyong pagiging palaban. Patuloy na pagiging palaban pagdating sa inyong buhay, trabaho, pamilya, or itong ilang goal nyo. Personal or professional goals ba ito? Maging ano pa man yan. Meron at merong pagkaseryoso or pagiging curious nyo, umaangat dito yung ilang magagandang possibility when it comes to your action or ano mang gusto nyo bibigyan ng pag-aksyon ngayong linggo. Tayo po ay weekly guidance advice, okay? Or maybe yun yung patuloy nyong paangatin. Itong mga pangarap nyo na mapuntahan, matuklasan, matutunan, walang imposible hanggat andito ang inyong abilidad para maharap yan. Andito yung enerhiya, okay? Or may pag-increase ng energy to take action. Okay? Ayan, sumasang-ayon po ang ilang ingay sa paligid. This is the best week na patuloy kang manlaban sa buhay. Gaano man minsan tayo ay syempre pa sinasubok ng ilang ganap, ng ilang tao, ilang ingay, ilang distractions. Pero focus ka raw sa iyong mithiin. Ano ba yung mga wishes mo? Ano ba yung gusto mo pong mapuntahan? Walang imposible para sa'yo. Huwag ka lang magpapa-apekto dito sa pwedeng. Kasi wala namang perfect na situation, relationship. Dito sa ilang pwedeng distractions or parang pwedeng maging hindrance. Okay? Hindi naman smooth ang takbo ng buhay. Kita mo siya. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Ito po ay isang kalesa. Knight of Swords. Nanlalaban. Pero as long as nakatingin ka lang, nakafocus ka doon sa gusto mo pang ma-achieve, walang imposible para sa iyo. Unti-unti, okay? Ang mga bagay-bagay naman ay unti-unti nating ilalaban. Okay? Success doesn't happen overnight, sabi nga nila. Huwag kang sumuko. Meron tayong nakikita ditong development, improvement, may pag-usad. Tutulungan, patuloy na tulungan ang sarili. Walang imposible para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Ano ang maaring mensahe para sa inyo ngayong linggo? Okay, kuha tayo ng guidance para sa inyo. Mensaheng gabay lang po para sa mga Taurus, this week, July 8 to 14, anong kailangan marinig ng taong ito? Taurus, this week. Okay. Cut natin into 3 this time. Anong kailangan marinig ng isang Taurus? Okay. The 8 of Wands. This one is in reverse. Ganito, ganyan dapat. Yung ating camera. Okay. So, meron ka ditong ilang agenda, ilang international matters or ganap. Kahit sa simpleng pag-aayos ito ng ilang, kung sa mas practical po, ilang dokumento, travel documents, visa, or kahit sa simpleng pagpaplano, ay narito, umaangat. Okay, ilang kagustuhan mo to travel, or actually napakalawak nito eh. Maaari rin naman na may patungkol sa ilang trabaho, kung saan ikaw yung, halimbawa, yung company nyo ay may kaugnayan sa ibang bansa, ikaw yung mag-represent, yung ganon. I will be honest with 8 of Wands reverse, maring meron lang ilang delays or glitch, hindi ganon ka-smooth at times, na napaka-normal, wala namang perfect. Weekly tayo, or maybe isang indikasyon ito na napakahalaga na paangatin mo yung persistence and your patience, haba ng mga PC, lalo pa po kung mag-apply na meron talagang kabagalan or pagkainip sa point na ito. Or meron kayong ilang international
relationship na ganap ngayon. Kumbaga, meron kayong nakakakonekta. For some of you na nasa LDR or long distance relationship, I feel na merong something new exciting na parating para sa inyo with this card. Kung inyo lamang pahihintulutan yung enerhiya, gaano man parang minsan ang hirap. Siyempre, mahirap. Yung pinaka-word pa lang na LDR, hindi na madali. May ilang challenge, pero kung pahihintulutan nyo na mag-enjoy, na magsaya ang sarili, maganda yung ating nakikita. Okay? May magandang movement. Andito yung enerhiya. Basta focus lang din kayo sa inyong mga goal in your mind. Okay? At itong mga gusto nyong marating, gaano man minsan mabagal ang progreso or proseso, yan po ay walang imposibleng mapa sa inyo or maisakatuparan nyo. Ngayong linggo para sa inyo, Taurus. Hello Gemini, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Will be straightforward. Para sa mga Gemini this week, July 8 to 14, message. Ano maiwan natin para sa mga taong ito? Gemini ngayong linggo. Okay, cut natin into 3. Agad-agad, ayan. May gustong maiwan na baraha, pero Gemini. Ano to? The 7 of Wands. Uy, patuloy na proteksyon sa inyong relasyon o posisyon, sa trabaho man o relasyon. O, diba? Patuloy na pakikibaka. Gaano man hindi nagiging madali ang ilang sitwasyon. Tayo ay weekly, guys. Okay? Or why I'm getting a message na parang more on pagiging masikap, masipag, or expect this week to be busy para sa inyo, Gemini. Meron kayong ilang lalakarin, ilang aayusin, patuloy na bibigyan ng extra focus and attention. Okay? Dito papangarin nyo as a Gemini yung inyong mga natural na abilidad, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili, kung paano kayo manindigan, kung paano kayo tumindig, ayan, yung inyong mga presensya, kung paano nyo dadalhin ang sarili bilang isang individual sa relasyon o posisyon sa trabaho. So, kayong mga Gemini, naturally, magaling kayong magdala ng sarili nyo, especially when it comes to your communication area, communication sector, yung inyong mga communication skills. Ayan, papaangatin nyo yan, gagamitin, magtitiwala sa inyong mga sariling kakayanan. This is the best week na i-announce ang inyong mga intensyon or i-present ang inyong mga likha, maging ano pa man yan, sa paraan ng pagsusulat, pagsasalita, pagbabahagi, pag-share over the net, maging ano pa man yan. May maganda tayong nakikita kasi dito protektado ka. 7 of Wands. Maaring for some of you, dahil nga, lalo pa kung nanlaban na talaga kayo, patuloy kayo nanlalaban sa buhay, negosyo, trabaho, may pag-increase, may pag-level up. So, sa mas practical, why not? Maaring merong promotion or additional something when it comes to work, bonus ba ito? I-claim natin yan. Yung magagandang possibility, lalo pa nga po, kung alam nyo sa inyong mga sarili na kayo'y nanlaban lang. Nang nandito sa balance, okay, gaano man minsan sinusubok ng buhay ang isang Gemini. Ayan, yung energy natin nakikita, andito yung pagiging palaban in life. Or maybe isang indikasyon yan na yung energy, minsan nagiging low-key tayo, pero okay lang na magpahinga, okay? Okay lang na mag-pause, mag-recharge ng inyong mga enerhiya, pero huwag kayong susuko. Tuloy lang, laban lang para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hello, Cancer! Weekly kapalaran gabay po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyong ngayong linggo. Anong maiwan natin sa taong ito? Cancer. Message. Cancer, one full card. Mensaheng gabay po. Cancer. Ayan, tumatalon.
Tumatalon, pero this time, ikakat natin. Wala namang nagpakita pa. Okay, ano man ito, handa ba kayo? Cancer, this week. Tingnan na natin. The Empress card. Ang ganda. Biglang pumasok sa aking isipan si Venus. Venus is still currently in your sun sign, kung hindi ako nagkakamali. Pero andyan pa rin ang bakas ng kagandahan. Wow! Kagandahan, yung attraction, yung beauty and love na aangat sa inyo. Andito pa rin tayo sa inyong mga season. Cancer season, happy birthday po sa ilang nagse-celebrate. So, nagbo-bloom or patuloy na may pag-bloom sa inyong mga love life, sa inyong mga buhay relasyon, pag-ibig, or dito sa kung ano kayo, kung sino kayo. Bilang isang individual sa trabaho, ayan, sa isang relationship, the Empress. Andito pa rin yung attraction. Umaangat ka, nakikita ka, napupuna ka, maraming nahirap, yung pagiging magnetic mo, yung aura mo, you will be in the spotlight this week. Lalo pa kung meron talaga kayong celebration or may intimate session, may date, ayan, kasama ang inyong mga kapareha, pamilya, gaano man yan kabongga, kalaki, kaliit, ayan, mag-highlight na rin okay, ang inyong mga second house of income, wealth, possession. So, I feel na meron kayong something na matatanggap. Reversal tayo every time. So, since andito tayo sa inyong mga birthday season, i-claim natin na meron kayong something regalo, something maganda, the Empress, something na may impress kayo mula sa kapareha or ilang taong malapit sa inyong mga puso. You will feel loved and appreciated this week. Huwag kang malugmok, huwag kang malungkot. This is not the best week. Para, yes, as a Cancer, may tendency na maging emotional, sentimental, pero sana pakita mo rin yung ikaw. I mean, yung iyong aura. Sabi ko nga, mapakikinggan ka, mapupuna ka. So, enjoy. So, mas practical, deserve to have fun and relax din this week. Para sa inyo, ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message. One pull card tayo for this week para sa inyo Leo. Anong may iwan natin na mensahe sa taong ito? Message. Leo. Leo, anong message natin? Okay, cut natin into 3. Huwag kayo mag-alala. After each sign ay yung shuffle natin mabuti ang baraha. Tingnan natin kung ano itong pinaka nasa unahan. The Chariot. Uy. May direksyon na patutunguhan ang inyong ginagawa. Maging ano pa man yan, buhay, trabaho, relasyon, pamilya. The Chariot, this is all about your emotions, your family, your personal na kapareha, or dito sa kung sino kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Okay, why I'm getting a message dito na merong suporta. Okay, hindi kayo dito nag-iisa. Kung merong ang ilan sa inyo naguguluhan kung anong direksyon ang kailangan puntahan or anong dapat na desisyon ang gawin, maaaring makatulong itong ilang tao sa iyong paligid. Merong support, emotional support man yan or financial support, hindi kayo nag-iisa. Okay? Claim natin na merong development or even improvement. Gaano man yan kakaunti, okay, o kalaki, sa realidad po tayo magkakaiba, Leo, pero umuusad ka, umaandar ka. Huwag kang pangibabawan ng pangamba or ilang pag-alala na baka hindi naman, Moonchild, hindi gumagalaw ang buhay. Parang ganun Minsan i-stuck tayo, minsan tumitigil tayo, minsan walang trabaho, minsan meron. The Chariot, hindi laging umaandar ang kalesa. Minsan kailangan mo munang mag-recharge. Kailangan mo munang magpagasolina. Ginagasolinahan ba? Pakita natin sa live, The Chariot. Tayo pa yung live na live, I know. Ayan, nasa na camera. Ayan. Pahintulutan nyo mga sarili, Leo, na magpahinga.
Or ito, yung kahit sa simpleng pakiramdam na baka hindi kayo umaandar, umuusad, walang napatutunguhan, itong hard work nyo sa buhay, wag ganun. Umaandar ka. Kaya naman parang ka-slow yung ilang pag-andar na ito. Okay? Actually, kung pahihintulutan ng inyong mga sarili, sabi nga nila, it's all in the mind. Kumbaga, nasa iyo lang yan eh. Kung paano mo iisipin ang iyong dinadaanan. Siyempre, dapat balutan mo yan ng kasiyahan, yung excitement and fun na daan minsan kadilim or hindi ka naman kaaya-aya yung nakikita mo sa daan, manatili ka raw na positive. Okay? Positive, stay positive sa iyong buhay kasi patuloy kang umuusad. Habaan lang yung pisi. Maaring ganon. More patience. Patience, patience, and patience. Para sa inyo, ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Virgo, ano may iwan natin para sa mga taong ito? Message. One full card, mensaheng gabay po para sa mga Virgo. Agad-agad, may tumalon. Gusto kong ikat eh. Ay, dalawa to. Dalawa tong bumagsak. Sige, pagbigyan natin. The King of Wands and the Wheel of Fortune. Biglang na happy si Moonchild. Bigla naman tayo na happy. Ngayong linggo, Virgo, i-claim natin na kung ano man yung nilalakad nyo, ano man ang prosesong hinihintay nyo sa trabaho, yes, sa pera, sa travel, yan po ay hindi nababaliwala yung efforts, yung sipag, nasa inyo ang alas this week. I-claim natin na may pagka-smooth yung transaksyon pagdating sa inyong posisyon o relasyon. Okay? Ayan, may ilang ingay. Parang merong gumagawa. Pasensya na po sa ilang ingay. Pero, the King of Wands, merong someone in possession na maaaring nakakapuna sa inyo or makapupuna dito sa inyong aura or sa inyong ginagawa, sa binibuild nyo na process or sa pagbuo nyo ng ilang pundasyon sa inyong buhay, pamilya, trabaho, life in general. Tayo po ay general message. Maaaring napupuna ka nito eh. Tahimik ka nito ang napupuna. Or kung ngayong linggo, meron talaga kayong lalakarin kung saan ay meron kayong kakaharapin na someone na katataas, could be your boss, a VIP, an employer. Nasa inyo ang alas. I-claim natin. I-claim, i-manifest na natin na ngayon pa lang meron kayong respeto na ma-achieve or merong achievement. Angat yung inyong mga public image, may pag-increase na, may pag-inat sa inyong mga buhay karera, guys. So, patuloy nyo syempre pa, guys, at the end of the day, every time ang maiwan lang po ng baraha, maaaring ito yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero yung resulta, ayan yung alas, yung pag-spark, yung pag-glow up sa inyong mga buhay, career, trabaho, pag-aaral, kung kayo mga estudyante at the end of the day, of course, kayo yung magpapagod dyan. Bibigyan ito ng patuloy na pag-aksyon at paniniwala sa inyong kakayanan. Huwag kayong magsawang maniwala. Unti-unti, ayan, kung nakaramdam kayo or ngayon nakakaramdam kayo ng ilang gastos, ilang pressure sa buhay, trabaho, may pagkapagod, napaka-normal, maharap tayo dyan. Uulitin ko, yan po, yung mga hirap na yan, yung extra effort na yan po ay hindi nababaliwala. Okay? Patungo kayo sa pagtaas, pag-level up, may pag-increase ng inyong buhay. Life in general, depende na kung saan kayo higit na nagtutuon ng enerhiya ngayon. Para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Hello Libra, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-isa. Okay, one full card lang tayo. We'll be straightforward sa inyong reading today. Anong kailangang marinig ng isang Libra sa bagong linggo na ito? Okay, from July 8 to 14, 2024. Mensaheng gabay lang po. Message. Libra. Anong maiwan natin para sa mga Libra? Okay. Cut natin this time into 3.
Okay. And then, kunin natin kung pinaka nasa unahan. The Seven of Wands. This one is in reverse. Okay, 7. So, this is all about relationship, partnership area, pagdating sa yung marriage, kung kayo'y kasal na, yung ilang connection. This is the best time na mas mapaangat mo yung iyong pagiging sociable as a Libra. Marunong kang makisama, very open-minded and friendly ka. Or maybe kailangan mo lang din patuloy na paangatin yan dahil maaaring merong 7 of Wands reverse, merong patuloy na support or mabibigyan ka ng protection or mabibigyan ka ng something na pwedeng makatulong, okay, sa ilang patuloy mong binibigyan ng proteksyon sa posisyon, sa relasyon, may ilang parang union or helpful people kung ikaw lamang po, okay? Kung magiging open ka this week. Tayo ay weekly tarot scope. So, kung magiging possible para sa'yo, yung enerhiya na makipag-socialize or makipag-interact kahit over the net ito sa yung paraan, merong maaring something positive, maganda yung ating nakikita dyan. Okay, dahil dito, parang merong pag-aayos kasi, okay? I mean, makikitaan ka or talagang kusang aangat sa'yo yung enerhiya na meron ka dapat bigyan ng proteksyon. Eto, kung nasan ka ngayon, syempre pa, yun naman ang importante. Meron ka ditong ipaglalaban or higit na bibigyan ng tuon ngayong linggo. At yan ay hindi mababaliwala. I mean, sabi ko nga, merong someone dyan, hindi mo pa man yan ma-realize, pero may magandang potensyal sa ilang tao sa iyong paligid kung pahihintulutan mo lamang. Especially kung meron ka na talagang right now, meron kang ilang agam-agam or kailangan mo ng tulong, maging ano pa man yan, kahit sa simpleng pagpapayo, merong someone na nandyan. Huwag mo isipin na sariling laban mo lang ito kasi protektado ka. Protektado. Pang sports pa. Charis. Hindi. May magagandang potensyal. Biglang pumasok sa akin na lalo pa kung andito ka, tumatayo ka, patuloy kang tumatayo sa iyong sariling mga paa, love or new possibilities when it comes to relationship, napakalawak niyan. New person, new love interest, new romance, new friendship. Ayan. Or merong paglalim dito sa existing relationship na meron ka kasi nga, protektado ka. Kumbaga, ano man yung ilang hindrance or ilang glitch, ilang hindi ganun ka-smooth na sitwasyon, kalma ka lang daw, okay? Kasi meron kang proteksyon, meron kang gabay. Ayan ang umaangat para sa inyo na mensahe ngayong linggo, Libra. Hello, Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo will be straightforward po. One full card lang tayo para sa mga Scorpio this week. Anong kailangan nilang marinig ngayon? Message? Scorpio. Scorpio. Okay, cut natin this time into 3. I know sa live hindi na ipapakita. Huwag kayong mag-alala. Mapapanood nyo rin po ito. Naka-live po tayo sa ano yan? YT. Ayan. Ito na. Meron na. Kunin na natin. The Justice card. The Justice card, Scorpio. This is all about balance. Okay? Or kung meron kayong hustisya dyan na hinihintay. I mean, yung justice sa oras, sa mas practical lang, justice sa oras, sa pera, sa trabaho, or pagdating sa inyong mga relasyon, yung balance na hindi nasasobrahan or nakukulangan, syempre pa. Or angat sa inyo yung pagiging practical and realistic na dapat hindi naman sobra doon sa inyong emosyon, okay? Pero actually, maaring magbigay din dito this week, yung inyong hinahabol na ilang mission sa buhay. Especially when it comes to your emotion. Okay?
why I feel dito na meron kayong gustong punan na ilang kakulangan sa kapareha. Sabi ko nga, kahit sa simpleng enerhiya or oras ito, parang nakukulangan. Reversal tayo every time, guys. So, maaaring ito yung mag-apply sa'yo or sa yung partner in business, partner in crime, partner in life. Napakalawak niyan. Okay, so more on the serious side, yung nakikita natin this week para sa mga Scorpio. Seryoso na may pagkamalalim. Okay, so kaya nga po yung word ko dito to be practical, nang walang pagkasobra. Basta dito kayo sa wasto, nang wala kayong naapakan ng ibang tao, ayan, ilaban nyo yan. Ano man ang gusto nyong patunguhan or marating this week. Meron ba kayong hinihintay na parating sa inyo? Pera ba ito? Meron ba kayong naasahan na dapat nakabayaran? I-claim natin na this week, merong justice. Okay, matatanggap niyo yung hustisya. Okay, ano pa bang maan natin dito? Pagating lang, yung patuloy na parang more on mind. But at the same time, yung mga puso nyo. Okay, biglang pumasok sa isip ko na baka kayo itong magiging peacemaker this week. Para kayong mga judge. Kayo mag-iwan ng justice. Kahit dito sa ilang tao sa inyong paligid, maaaring hanapin kayo, kakailanganin kayo, higit kayong mapapansin. Parang sa inyo yung seguridad, yung comfort na kailangan nila. Kasi alam nila na nagiging totoo ka lang din sa pwede mong maiparating. Okay, yun yung energy na nakukuha natin. I feel that you will be inspired to take action then, or to be inspiring para dito sa ilang tao sa iyong paligid, umaangat ka nang may pagkaseryoso at praktikal. Kumbaga, ikaw yung nakikita, sabi ko nga, or hanapin, you will feel needed this week. So, pangatin mo lang din, again, nang hindi ka nasosobrahan o nakukulangan, yung confident in you, na meron kang magagawa, meron kang maitutulong, meron kang power. Okay? Kasi parang higit kang respetuhin, titingalain. Yung iyong imahe, yung public image mo ay aangat this week. Para sa inyo, ngayong linggo, Scorpio. Hello, Sagittarius. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayon. Oo, today, tomorrow. Ano na yun, Moonchild? Hindi. Ngayong bagong linggo. New week. Ayun, yung pinaka-word ni Moonchild. New week, guys. July 8 to 14, sa taong nakikinig ngayon, Sagittarius, anong may iwan natin para sa kanila? Message? Sagittarius. Okay, this time, kakat natin ito to 3 into 3, and then kukunin natin itong pinaka nasa unahan. The Four of Cups. This one is in reverse. Okay, so may iwan ko na ito yung linggo kung saan mas papahabain yung inyong pasensya. Okay? Kasi dito, why I feel na merong tendency this week na kayo'y mag-init. Mag-init yung pakiramdam. Ito, very normal. Meron tayong certain mood, kanya-kanyang mood, diba? So, maaaring ngayong linggo, pinapaalalahanan ka na more on pagkakalma. And as a Sagittarius, very flexible naman kayo and adaptable sa sitwasyon. Pero syempre, tao lang tayo, napupuno rin. Okay? So, napakahalaga ngayon na mas umangat sa inyo yung higit na positive. Okay? Kaya naman minsan, nagiging nega ang ilang ganap or ilang tao sa inyong paligid. Patience is the key. Patience na hindi madali. Okay? Napakahalaga na pinoproseso ngayong linggo yung bawat, pwede mong tanggapin yung enerhiya. Walang masamang mamili kung sino or ano ang kailangan tanggapin. Isa-isa lang. Pero kung hindi nyo bet, halimbawa, meron lang talaga kayong pagpipilian na desisyon or pag-aksyon.
iproseso ito, pag-aaralan muna, pag nilay-nilayan kung kailangan, nang hindi kayo nagmamadali. Tanungin ang sarili kung kaya ba, carry ba, yung ganon, magplano. Kasi baka yes lang tayo ng yes kasi nga very flexible kayo eh. Positive sign kayo, Sagittarius, pero wag lang yes ng yes. Kasi tanungin, could be physical, mental, emotional, baka hindi pala carry. Ngayong linggo, weekly lang po tayo, okay? Hindi sa bibig, parang kailangan nyo lang kasi dito ng limits doon sa kung sino or saan kayo higit na maglalaan ng enerhiya. So, control, self-control. Kasi hindi lahat ay dapat nating pagtuunan. Maaaring ganun lang ito, hindi kailangan laliman. Tayo po yung general reading, just only take what resonate. Kahit itong ilang negativity sa ating paligid, syempre yun yung mga bagay na hindi natin na kailangan i-entertain. Okay? So, kalma. Tanongin ang sarili, worth it ba to? Okay? Meron ba tong value sa buhay ko? Or meron ba akong benefits na makukuha dito? Yung ganon. So, kumbaga, parang yung pinaka-word, choose your battles wisely. Kasi hindi lahat ng laban ay para sa'yo. Kalma ka lang. Take some time off your busy schedule. May proseso ito. Especially kung meron talaga kayong gustong linawin or bigyan ng kaliwanagan. Ayan. Kasi page of cups. Four of cups. Ayan. Kita mo. Merong binibigay sa kanya. But this one is in reverse. So, take it easy. Hindi lahat ay pakita natin sa live. Tayo po ay live na live sa FB. Ayan. Hindi lahat ay kailangan mong inumin or punan. Okay? Hindi lahat ng laban ay para sa iyo raw. Kasi baka dito 4 of cups, umangat yung iyong emotional. Yung iyong emotions. So, dyan sa ating emosyon, hindi naman sa kahinaan yan. Okay? Lalo kung magiging sensitive or extra emotional, sensitive kayo this week. Actually, yan yung maaring higit yung maging kalakasan. Pero sana, sa mas wasto, sa mas balance, na hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Kasi, baka, alam mo yun, kayo na itong nagiging flexible, kayo itong higit na umuunawa naman, nag-offer ng kahit na anong tulong ang pwede nyo maibigay. But at the same time, baka sa huli kayo yung maging masama. Alam niyo yun. Ikaw na ngayon tumulong, ikaw pa yung masama. So, kalma lang. Take it easy. Hindi lahat ay kailangan mong i-priority. Okay? Hindi sa magiging selfish tayo. Pero, it's okay to be selfish sometimes, Sagittarius. Focus ka muna dito sa ilang kailangan mo. Kasi baka dito na iniiwanan ka ng tension eh. I mean, be healthy. Ayan, stay healthy. Physically, mentally, emotionally. Kung paano mo dinadala yung sarili ngayong linggo. Para sa inyo, Sagittarius. Ayan. Hi Capricorn, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinakagabay nyo ngayong linggo, pinaka-isa, pinaka-exact with of advice. Ayan, words of advice, words of wisdom. Para sa inyo this week, Capricorn, anong maiwan natin para sa mga taong ito? Message. Capricorn, anong kailangan nilang marinig ngayong linggo? Guidance po, advice sa mga taong ito. Okay, this time, kakat natin into 3 para makita nyo. And then, kunin natin itong pinaka nasa unahan. The Page of Cups. This one is in reverse. Okay. So, hindi naman agad-agad ay hindi na okay. Meron lang itong ilang indikasyon. Okay, this is the best week na sundin kung ano yung nasa puso mo. Kung anong sinasabi niyan. Mapabuhay trabaho man ito o relasyon, huwag mong baliwalain. Pakiramdaman mo kung anong tinatawag niyan. Kumbaga, saan ka ba hinahatak niyan ng iyong puso? Kasi baka meron kang hindi nakikita or napupuna or binabaliwala. Meron kang iniiwanan ng pagdududa. Kahit itong sarili mong pakiramdam ay hindi mo masunod. Dahil na rin marahil sa ilang, hindi lang duda, yung doubt, pero may fear,
may pag-aalangan, hindi nagiging, kumbaga, hindi pa klaro, pwede rin naman. Dahil hindi mo pa nakikita yung buong larawan. Okay. Or isang message lang din po dito na as a Capricorn, pero regardless of, yung age nyo ngayon, kung ano man ang age mo ngayon na nakikinig Capricorn, andito yung inyong mga puso na pagka-mature, okay? Or papaangatin po ang maturity at maging seryoso sa kung anong pagdaloy or pinagdadaanan nyo pagdating sa trabaho o relasyon. At maging practical daw po. Paangatin yung practical approach when it comes to relationship, especially or sa ilang situation na iyong kinakaharap ng may pagkakalma. What I mean sa maturity, ng clear yung intention nyo, yung hangarin nyo, at hindi dito sa parang, minsan kasi, hindi natin maiwasan, syempre may pagka-wacky tayo. Wacky? Hindi. May oras para sa pagbibiruan or may oras din naman dito sa sa seryoso. Umangat kasi dito yung parang meron kayong ini-ignore. Okay? Or hindi nyo nakikita yung buong larawan. So, this is not the best week para mag-iwan tayo ng konklusyon or no first impression or assumption, ganyan, sa isang tao, sitwasyon. Kasi baka hindi pa yun. I mean, yun lang yung nakikita mo sa outer na appearance or situation, pero behind the scenes, meron palang ilang paggalaw. Meron palang ilang magagandang possibility. So, be open sa ilang posibilidad na ito. Okay? At, yun nga po, yung maturity. Papaangatin nyo yan. Ngayong linggo. Ayun lang. Hindi. Pero, if in a relationship, for some of you, okay, actually, kung sino ito, kung meron kayong dinidate ngayon, kinikilala ngayon, baka meron niyang something Kung pahihintulutan mo lang at hindi mo babaliwalain, Capricorn, maaring mapunta yan sa mas malalim kung pahihintulutan niyo lang. Okay, mas malalim na bond, na connection, at dito mas ma-appreciate nyo ang person na ito. Okay, reversal tayo every time. So, maaaring itong ilang messages na na-mention ni Moonchild, somehow ay mag-apply sa ilang taong ito, sa iyong paligid, or sa iyo mismo. Okay? Pero, lagi mo lang tatandaan na, andito, meron kang ability, meron kang kakayanan, umaangat yung creativity mo, yung pagiging malikhain. Pero yan po ay pahintulutan mo lang na mag-flourish, umangat, kumbaga. Okay? Paangatin yung pagiging malikhain. At huwag mong sarilinin. Dahil meron kang maibubuga. May maipapakita ka. Ayan ang umaangat para sa inyo. Gabay po. Mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hello Aquarius, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. One full card tayo, guys. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Message. Anong maiwan natin para sa kanila ngayong linggo, Aquarius? Okay. Cut natin ito into 3. Aquarius, ready na ba kayo? Tingnan natin yung pinaka nasa unahan. The 5 of Cups. This one is in reverse. So, meron ditong pag-move on. So, you can totally move forward sa iyong buhay. Gaano man naging matagal na itong ganap na ito or sa sitwasyon, relasyon, maging ano pa man yan. Pero dito, hinihikayat ka ng baraha, Aquarius, na ito yung time para totally, okay, ay lisanin mo na yung ilang nakakapagpabigat sa iyo dyan. Physically, mentally, emotionally, lalo pa for some of you, tayo po yung general reading na attach pa dito sa isang sitwasyon. Could be about an ex-partner, friendship, or pagdating sa ilang tensyon sa pamilya,
move on. Ayan, forgive and forget. Although, syempre, ang ilang sitwasyon ay nakadepende sa ilang pinagdadaanan nyo. Ang dali sabihin yan, Moonchild. Pero ito yung best time para pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na makalaya dito sa ilang tensyon na ito. Hindi nyo deserve ang ilang mabibigat na dalahin. Actually, ito sa barahang ito, 5 of Cups reverse na, meaning, hindi ka pa man aware, ready ka na. Ito na yun, desisit, pansit, Aquarius, na always look on the brighter side and positive side of life. Yun na lang. Maglaan ka ng enerhiya dito sa alam mong patuloy mong growth. Kasi once na nakapag-move forward ka lalo, step by step, dito sa ilang gusto mo pang puntahan, bigyan ng pag-aksyon, desisyon, ayan, mas magiging masaya and positibo ang iyong buhay. Totoo naman din yan. Or other messages. Maaaring meron tayong nakikita din ditong pagtatapos. Ito hindi kailangan laliman. Okay? Halimbawa, sa trabaho, meron kayong tinatapos. Okay? Or matatapos na proyekto, gawain. At dito, mas magaan na sa pakiramdam. Kumbaga, mas meron ng comfort sa inyong isipan or puso na ay, natapos ko, nagawa ko. At dito, angat na naman ulit yung ilang mga long-term plans. Unti-unti, meron na naman kayong bubuin na bago or merong parating na bago at ilang pagbabago pagdating sa inyong buhay trabaho or relasyon. Tayo ay general rating. Pero very important this week na tulungan ng sarili. Wala namang, totoo naman yan din, walang ibang higit na makatutulong sa ating mga sarili, kundi tayo lang din. Especially for some of you na dumaan sa ilang challenging times when it comes to relationship. Tulungan ng sarili. Kung andito pa kayo sa proseso ng pagpapahilom ng ilang yung pinagdaanan yung hindi kadalian, yung ilang, parang ang hirap kalimutan. Unti-unti, hindi ko naman kayo minamadali guys. Ito ay isang proseso at iba-iba tayo sa paraan na yan. Pero, parang ito yung time na mag-declutter, maglinis ng ilang unhealthy sa inyong sitwasyon or posisyon, or if this is about your physical na aspeto, physical, mental, emotional, ibasura na natin guys yung mga hindi dapat. Hindi dapat at hindi na kailangan or hindi na nagsaserve ng purpose sa inyong buhay. Baka ma-stuck kasi or nai-stuck ang ilan sa inyo sa posisyon na yon. Okay, wala kayong kailangan ng patunayan pa sa iba. Basta't alam nyo, ready na kayo na mag-move on so you can start all over again. Parang kanta ni ano yan, no? Ready na. Meron ng something, someone na naghihintay na ilang bago sa inyo. Kailangan nyo na lang tumingala. Okay? Tumingala sa ilang tao, sitwasyon. O tumingala sa kanya. Minsan, sabi ko nga, magkakaiba tayo ng sitwasyon sa reality. Kung medyo mahirap mag-let go, tingala ka lang sa kanya. Pakita natin sa live. Tayo for live na live. 5 of Cups reverse, kasi pag yan nakaganyan, andyan pa rin yung, parang hindi kayo makausad. Hindi kayo makatingin doon sa dapat na alam nyong mas maalwan, mas makakapag-move forward kayo doon sa mga magaganda sa daan, kung sa madaling salita. So, titingin lang kayo sa hinaharap, sa taas. So, pray lang din, okay? Kasi this one is in reverse. Ready na to move on, to move forward. Yun yung advice, okay? Pero tingala lang din kung hindi ganun kadali. Pray lang tayo. Alam naman natin how powerful prayer is. Okay? Kapit lang kayo sa Kanya. Minsan titingala lang din tayo sa Kanya. Isentro nyo siya sa inyong buhay. Ang inyong faith, okay? Maging ano pa man po ang inyong religion. Dasal lang tayo. Para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 8 to 14, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. One pull card tayo guys. Mensaheng gabay lamang po.
Pisces, ngayong linggo, ano maiwan natin para sa mga taong ito? Message. Pisces, Pisces, Pisces. Message natin sa mga taong ito. Okay, wala pa. Gusto kong ikat ito into 3. Ayan na. Tumatalon guys. Tumatalon. Excited. Tingnan natin kung ano to. The Four of Wands. Katalon-talon naman pala kasi. Merong celebration. For some of you, guys, tayo ay general reading. Just only take what resonate. Gaano man kabongga or kaliit, kalaki itong selebrasyon na ito. Pero pagdating sa inyong mga puso, maaari meron kayo i-celebrate. Okay? Celebration could be a proposal, marriage or love proposal for single couples. You will take your relationship to the next level. Or meron talaga ikakasal. If ever hindi ito mag-apply sa iyo mismo, sa ilang miyembro ng pamilya ito. Or ilang taong malapit sa iyong puso with 4. Okay, 4 of Wands. Or maybe isang indikasyon lang ito to celebrate. This week, tumalon-talon daw. Tumalon-talon. Hindi. Deserve yung kasiyahan, yung enjoyment. Okay? Maring merong ilang changes, positive changes na may halong excitement dahil may pagtalon. And pagdating especially kung sa pamilya ito, meron kayo isa-celebrate talaga sa part na yan. Na kumbaga, kung hindi sa iyo mismo ito, sa ilang miyembro ng family, meron silang good news na pwedeng iparating na syempre pa lahat kayo ay magiging masaya. Okay? Pero romance is possible. Andito, very positive card. Could be a new romance for some of you. Okay? Ang ganda. May pag-init sa inyong mga buhay, relasyon, especially. Ayan, parang wala na akong add-on. Puro kasiyahan. Maging masaya. Stay positive and optimistic about your love life, especially. Or kung pagdating ito sa career, sige, ganun din ang may iwan ko. Celebrate. May celebration. Celebrate your small wins. Itong ilang patuloy mong laban na nakakayanan na lalagpasan, Pisces. Itong mga laban na tahimik mo lang na kinakaya at hinaharap sa buhay. Para sa inyo ngayong linggo, Pisces.